Alright, sa punto naman po ito, Sa Sir puntong Alan. ito, Nasa studio na po natin ang ating guest ngayong umaga, si Attorney Dan Rex Tapdasan, the sports analyst, at pag-uusapan natin ang laban ni Donaire at Pacquiao sa November 5. 5. Araw ng linggo dito sa atin sa Pilipinas. Attorney, sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang At umaga welcome po sa Radyo Vision. Salamat, sir, at kayo'y nakarating ng personal. Ayan, para pag-usapan natin ito hong matindi at kakaibang pangyayari sa 5 ng Nobyembre. Dahil ito'y isa sa mga many firsts, I understand, sa international boxing, sa world boxing history. Of course, ang mga main nasusubaybayan natin dyan, our very own Manny Pacquiao at isa pa, our very own Nonito Donaire. Sir, bakit nga po ito itinuturing na isa sa mga firsts sa boxing history, sir? Attorney. Matagal na kasing inaabangan itong double main event ng Manny Pacquiao at Nonito Donaire Jr. Opo. In fact, matagal na silang parehong nasa promotional company na Top Rank under Yes. Bob Arum. Pero for some reason or another, hindi sila nagkakasama sa isang boxing event. Yun. Oo. At ito malaking para sa akin malaking karangalan ng mga Pilipino na two Filipino boxing legends Yan. will go to Las Vegas. They will headline the show in Las Vegas. Tapos to top it all, pareho yung kanilang kalaban, parehong taga Las Vegas. Ayun. At saka yung pareho nilang kalaban, puro mga bata na mga up-and-coming fighters. Mas bata sa kanila. Mas bata sa kanila. So, ano ito, history in the making. Oo. Kanina off the air pinag-uusapan nga natin na of course si Pacquiao talagang Matagal matinding na. crowd drawer yan. Ganon din naman si Nonito Donaire. At binabanggit nyo, siyempre hindi pa sila nagkakasama sa iisang venue, sa iisang gabi na sila'y dun sa hilera ng mga laban. This is the first time kung sakasakali. So, maraming mga kababayan tayo, hindi lang mga kababayan tayo. Siyempre, boxing fans sa buong mundo, ang ina-anticipate na itong matinding pangyayaring ito sa boxing history, Attorney, sir. Yes, ina-anticipate na to ng buong mundo at hindi lang actually mga Pinoy ang nag-aabang nito. Yes. Lahat ng mga fans ng boxing sa buong mundo dahil Pacquiao and Donaire Aha. are one of the top 5 or 10 best pound for pound Yun. sa buong mundo Mga Pinoy yan, ha? at parehong Pinoy. Ayun. So yung laban is November 5 sa 5. Las Vegas, pero ilalabas dito sa Pilipinas November 6 na. Oo, ano kasi tayo? Una tayo ng una konti. tayo ng kaunti sa Las Vegas. We are ahead by 15 hours sa West Coast sa US. So lalaban yan sila ng gabi ng November Yes. 5. Oo. Yung live dito, mapapanood natin tanghali na yan ng November 6, Na araw naman Sunday. ng linggo. Yes. Ayun. So, habang gabi doon, ng Sabado, dito naman linggo na ng umaga. Umaga, Nako, palagay ko, marami na namang mga mall, mga restaurant ang kukuha ng live feed at mag-o-offer ng pagpapalabas, of course, yan. At saka zero crime rate. Ha? Zero crime rate, sigurado yan on November Yes, 6. oo. Lahat ng mga kriminal manonood din. Oo. Ano muna, day off muna nila. Day off ng mga kriminal yan. At saka kalsada, walang sasakyan. luluwag ang mga kalye. Ayan. Oo. Lahat mamaya na tayo pumasyal, mamaya na tayo mag-malling. Manood muna tayong boxing. Yung iba niyan, yung mga pumapasada, half day na lang ako sa pasada, sasabihin, di ba? Nanonood muna akong Monday boxing. na. Yung mga ganon. Attorney, sa ngayon po ba, ano na po ba yung mga titulong hawak nitong ating dalawang Pinoy boxer? Actually, maganda itong main event dahil si Pacquiao ang challenger dito. Yes. Oo, hindi world champion si Pacquiao ngayon. Ang world champion yung kalaban niya. Si Jesse Vargas. Si Jesse Vargas, no? WBO welterweight world champion si Jesse Vargas. Icha-challenge siya ni Manny Pacquiao. So this is a very intriguing fight dahil isang bata na isang up-and-coming fighter, home fighter from Las Vegas. Yes. Dadayuhin ngayon ni Manny Pacquiao na isang Pinoy na isang 8th division world champion. Oo, tapos
lalabanan niya itong current world champion na si Jesse Vargas. On the undercard naman, si Nonito Donaire, siya naman yung reigning WBO world champion in the junior featherweight or the super bantamweight division. Icha-challenge siya nitong undefeated na taga Las Vegas. Jesse rin ang pangalan. Jesse Magdaleno. So this will be two Jessies from Las Vegas Against two Pinoys. Aha. So, Okay. magandang laban ito. Ang at stake dito sa laban ni Manny ay ang welterweight title ng WBO. Yes. Na hawak nitong si Jesse Vargas. Yes. Mhm. Nakakakaba. Ha? Nakakaba. Ngayon pa lang kinakabahan ka na, ramdam mo na ang excitement ngayon pa lang ha. Oo, buti na tinapos muna nila yung araw ng patay bago maglaban. Oo. Baka mabuhay yung mga yun. Yan. Actually, Kasi ano history yan, in the making. yung date na yan, sinadya yan ni Manny Pacquiao. Yung, After talaga Dahil, ng oo, All Saints naundas. Day at All Souls Day. oo, hindi lang yan. Kailangan mag-recess muna ang session ng Senado. Oo, yeah. Pag-recess ng session ng Senado, kasi sabi niya hindi siya mag-a-absent sa Senado, di ba? So, kailangan niyang magtrabaho sa Senado habang nag-e-ensayo dito sa Pilipinas. Tapos hiniling niya na dapat November 5 Oo. kasi magre-recess ang Senado nag-recess nung 19. October Yes. 19. October 19, yun ang recess ng Senado. Pagdating ng 21, lumipad na siya ng US. Para meron siyang makaka-acclimatize siya ng mga 2 weeks before ng laban ng November 5. So, itong date na ito, hiningi talaga niya to. Actually, ang original date nito was supposed to be October 15. Hiningi ni Manny Pacquiao. Sabi niya, gawin nating November 5 kasi hintayin muna natin yung recess ng session ng Senado bago ako makaalis ng Amerika. Tapos, meron pa akong lead time to acclimatize Yan. bago yung laban. Okay. Pag-usapan natin halimbawa itong ilang mga detalye tungkol dito sa mga fighters. Doon muna tayo sa undercard. Nonito Donaire against Jesse Magdaleno. Okay, si Nonito Donaire, 4 na dibisyon ang hawak niya. Kasalukuyan, kasama yung WBO Super Bantamweight. Yun yung kanilang paglalabanan ni Jesse Magdaleno. Yes. Mm-mm. Actually, si Nonito Donaire, nakahawak na siya before ng 4 na regular world championship. Tapos meron siyang isang interim world championship. Yes. So, if you count the interim world championship, he will have a total of 5 already. So, medyo konti lang ho ang nakakakuha ng kahit 4, kahit nga 3. Kahit nga 2, napakahirap na hong humawak ng world championship. Si Donaire ho 4, arguably 5 na ang division world championship na nahawakan niya. Itong kalaban niya is Jesse Magdaleno. Undefeated ho ito. Yun ang matindi. Tapos, mas mataas ho ang knockout percentage nung Jesse Magdaleno Kung ikukumpara kay kung Donaire. ikaw kumpara kay Donaire. Aha. So, delikado rin ho ito. Kung medyo kampante at kumpiyansa si Donaire, hindi ho niya pwedeng maliitin itong kalaban niya dahil 24 years old lang ho ito. Pagka sa boxing ho, pag ikaw 24 years old, yan ho ang peak. Kasagsagan ng lakas, Kasagsagan ng bilis. ng lakas, bilis, tapos yung maturity, tapos prospect ho ito ng Las Vegas, ng top rank, home fighter. So, ano ho ito, talagang hindi ho ito papayag na matalo siya. Oo. So, napakaganda ho ng laban na ito. Pagka abangan nyo ito, si Donaire ho dito talagang testing kung is he still the same Donaire of before. Ayan. At syempre, pangangalagaan naman niya yung walang dungis na kanyang record, di ba? 0 loss itong si Jesse Magdaleno. Abay, paano kung halimbawang maupakan siya ng gusto ni Donaire, di makakatikim siya ng kanyang first loss sa ating Laban sa kababayan. Pinoy. Kung sakali, di ba? Yes, napaka-intriguing na fight kasi hindi lang undefeated, hindi lang home fighter si Jesse Magdaleno. He is the mandatory challenger, number 1 ranked challenger ni Nonito Donaire. So hindi ho ito choice na pinili ng kampo ni Donaire ang kalaban. Ito ho ay mandated na siya ho ang mandatory challenger. So ano ho ito?
talaga hong magaling, talaga hong malakas. Kaya ho ito ang nakalaban ni Nonito Donaire. Attorney, kay Manny Pacquiao naman tayo. Akala natin lahat, yung huling laban na niya, yung nakaraang laban niya. Pero ito, meron na naman siyang laban. Ngayon po ba ito na ba ang huli or mukhang magtutuloy-tuloy pa? Yun ho ang huling laban niya bilang hindi pa siya senador. So, ngayon, Yun ang ibig niya sabihin. yun na ho. Yun ang Okay. huling laban bago siya manalong senador. So, this is her first fight after na maging senador siya. So, ngayon, itong laban na ito, I think, hindi pa rin ito huli na laban. Oo. Tuloy-tuloy So, pa. win or lose, this will not be the last fight of Manny Pacquiao. This will not be the last. Tandaan natin yun. Ayun, yun ang basa ni Attorney. Nako, okay. Isang tanong na lang, pahabol. Okay, si Pacquiao 37 ngayon, ilang taon itong makakalaban niya si Jesse Vargas? 27. 27 10 against taon. 37. Oo, so ibig sabihin grade 4 na ho si Manny Pacquiao kapapanganak Ayun. lang nitong si Jesse Vargas. So may imagine nyo ho yung Difference. Yung gap. difference, yung disparity. Grade 4 medyo marami na siyang nasuntok nung time na yon sa elementary school. Oo Samantalang yung kalaban niya wala pa. Oo. Umiiyak pa sa umiiyak pa sa delivery room. So this is a very young fighter, hungry fighter. He's the defending world champion at delikado ho ito na laban kay Manny Pacquiao. Yan. Ako, magre-request Bata tayo ng round 2 with Attorney Dan Rex. Nako, sir, salamat po sa mga analysis Yes. at mga updates na binigay niyo sa amin dito sa Radyo Vision, Attorney, sir. Maraming salamat po. Thank you Okay. po, Attorney. Okay, tail of the tape na tayo. Attorney, Okay. Attorney. Yes, oo. Tail of the tape. Sige nga, Si Jesse Vargas is 5'10". Tapos si Pacquiao is 5'5 and a half. Tapos yung reach ni Jesse Vargas 71 inches. Kay Manny Pacquiao 67 inches. Nako. Tapos Layo. 27 years old si Jesse Vargas, 37 naman si Manny Pacquiao. Yun yung binabangkit nyo kanina na nanununtok na habang grade 4 si Manny Pacquiao. Yes. Iiyak pa lang at bagong panganak yung kanyang kalaban. Yes, ganun. Ganun ang agwat nung dalawang boksingero sa edad, tapos sa sukat nung kanilang tangkad, tsaka yung kanilang reach, Okay. haba. Si ano naman, Attorney? Donaire. Si Donaire at saka si Magdaleno. Oo, dito naman mas matangkad si Donaire. Donaire. Si Donaire is around 5'5". Yung kalaban naman niya 5'4 lang. Tapos meron namang reach advantage si Donaire dito. Yung reach niya is 68 inches. Yung kalaban niya 66 inches lang. So, as far as yung sa sukat naman, mas matangkad at mas mahaba si Donaire. Although si Donaire is 33 years old, yung kalaban niya 24 years old lang. Ayan. So 9 years din ang Diferensya. agwat dito. Okay. So ano tayo, veteran, experience, and ang advantage ni Donaire at saka ni Manny Pacquiao is yung quality of opposition. Ayan. Yung mga nakalaban nila mga legend of boxing na. No, pag tiningnan natin yung resume ni Donaire, nakalaban niya yung Fernando Montiel, yung mga Vic Darchinyan, yung mga former world champions na yon, ano? Okay. Tapos Manny Pacquiao naman, Oscar De La Hoya, at Floyd Mayweather at iba pa. Timothy At, Bradley. Timothy Bradley. So, nabanggit mo nga Sarina yung si Timothy Bradley, siya lang yung common opponent Nila. ni Manny Pacquiao at ni Jesse Vargas. Okay. Si Timothy Bradley, tinalo niya si Jesse Vargas ng decision. Unanimous decision. Although muntik siyang ma-knockout sa round number 12. Okay. Oo, samantalang si Pacquiao, dun sa huling laban niya, tinalo naman niya si Yan. Bradley via unanimous decision. Magre-request talaga tayo ng part 2 with Attorney Dan Rex Tapdasan.